Sa laylayan ng kabundukan ng Sierra Tagna, matatagpuan ang isang tahimik na baryo na ang pangalan ay Sitio San Miguel. Kilala ito sa matabang lupa, masisipag na magsasaka at mga sabungan tuwing linggo na dinarayo pa ng mga taga-Karatikpok. Dito nakatira ang dalawang matalik na magkaibigang binata, sina Elmo at Berto. Parehong 26 na taong gulang sina Elmo at Berto. Lumaki silang magkasama, nag-aral sa parehong pampublikong paaralan at nag-araro ng lupa ng kanilang ama. Pareho rin silang sabungero, hindi dahil sa bisyo kundi dahil sa pangarap. Ang balang araw ay magkaroon ng sariling sabungan at kilalaning kampeon sa buong rehiyon. Ngunit ang totoo'y kapwa sila salat sa buhay. Si Elmo ay panganay sa 5 magkakapatid, ulila na sa ina. Siya ang katuwang ng kanyang amang si Mang Lando sa pagtatanim ng mais at saging. Si Berto naman ay nag-iisang anak ni Aling Tasing, isang maglalako ng gulay sa palengke. Berto ang bumubungkal ng kanilang 1 hektaryang palayan, habang ang kanyang ina ay nagtitinda para matustusan ang kanilang pangangailangan. Tuwing Sabado ng gabi, makikitang nagtatagpo ang magkaibigan sa ilalim ng punong mangga malapit sa sabungan. Doon nila pinaplano ang pag-iensayo ng mga manok nilang panabong. Bagamat ang kanilang mga manok ay payat, may sipon o minsan ay puro sugat, hindi kailanman nawala ang pag-asa nila. Naniniwala silang darating ang araw na swerte ay kakampi rin sa kanila. Isang linggo ng umaga, habang pabalik na sila mula sa pagkatalo sa sabungan, napagdesisyunan nilang mag-akyat sa bundok para makapagpahinga sa pinagmamasdang talon sa likod ng Sitio San Miguel. Doon nila nilulubos ang katahimikan at kalikasan upang limutin ang pagkatalo at kabiguan. "Ano, Berto?" ani Elmo habang nakaupo sa isang bato. "Kailan kaya natin mararanasan ang panalo na hindi puro tsamba?" "Hindi ko rin alam, Elms," tugon ni Berto habang pinapahid ang pawis. "Pero sabi nga ni Inay, ang taong masipag at may puso, hindi binibigo ng langit. Baka hindi lang ngayon, pero darating din yan." Habang sila ay nagpapahinga, may biglang tumawag sa kanila. "Mga binata, halina kayo rito." Nagulat sila't napatayo. Mula sa masukal na bahagi ng kagubatan, lumabas ang isang matandang lalaki na may puting balbas, may dalang tungkod na yari sa makapal na ugat ng punong kahoy. Suot nito'y sira-sirang damit na parang hindi nalabhan ng ilang taon. "Huwag kayong matakot, anya. Ako si Tatang Iho. Matagal ko na kayong minamasdan." Napatingin ang magkaibigan sa isa't isa. Ang matandang ito'y tila isang ermitanyo. "Ako'y dating sabunghero rin. Ngunit isinuko ko na ang sabungan matapos akong pagkalooban ng kalikasan ng mas mahalagang yaman. Ngunit ngayon, gusto kong ipamana sa inyo ang 2 espesyal na sisiw na mula sa lahing hindi pangkaraniwan." Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang 2 maliit na sisiw. Isa'y may malagintong balahibo na animoy ginto kapag nasisikatan ng araw, at ang isa na may mas matingkad pa sa sinag ng araw tuwing dapit hapon. Nasa inyo na kung tatanggapin ninyo ang mga ito. Ngunit may 3 mahigpit na bilin ako. Una, huwag ninyong ipagbibili ang mga manok na ito, anuman ang alok. Pangalawa, huwag ninyo silang ipaglaban ng hindi lubos na handa. At pangatlo, ituring ninyo silang hindi hayop kundi kapatid. Hindi makapaniwala sina Elmo at Berto sa dami ng kanilang pangarap, ito na yata ang sagot. Tinanggap nila ang mga sisiw at nagpasalamat sa matanda. Ngunit nang sila'y lumingon upang muling pasalamatan ito, wala na si Tatang Iho. Tila naglaho na lamang na parang usok. "Baka engkanto yon," mahinang sabi ni Elmo. "Kung engkanto man siya, buti na lang, mabait," ani Berto habang pinagmamasda ng sisiw sa kanyang palad. Simula noon, binigyan nila ng pangalan ang kanilang sisiw. Kay Elmo, Haring Ginto. Kay Berto,
Datu Alab. At sa bawat araw na lumilipas, napansin nilang kakaiba ang paglaki ng mga ito. Hindi lamang malusog, kundi may kakaibang tapang at talino na lampas sa karaniwang manok. Ang tunay na kwento ng tagumpay ay magsisimula pa lamang. Lumipas ang mga linggo at tila isang himala ang ipinamalas ng dalawang sisiw. Sa ilalim ng masinop na pangangalaga nina Elmo at Berto, ang mga ito'y mabilis lumaki, tumibay ang katawan at nagkaroon ng makikintab na balahibong waring pinanday ng araw at apoy. Si Haring Ginto, ang sisiw ni Elmo, ay lumaki bilang isang tikas at matikas na manok. May tindig na parang tunay na hari. Ang bawat galaw nito ay may dignidad. Tila alam niyang siya'y pinuno ng lahat ng manok sa paligid. Ang kanyang tila gintong balahibo ay kuminang sa tuwing nasisinagan ng araw at ang kanyang mga mata ay matalim na waring may malalim na pag-unawa. Samantala si Datu Alab, ang alaga ni Berto, ay may apoy sa ugali. Mabilis, agresibo at matapang. May pulang guhit sa kanyang balahibo na parang alab na umaalab sa bawat kilos niya. Ang kanyang tahol ay mas matinis kaysa karaniwang tandang, tila may nagbabantang lakas na hindi pangkaraniwan. Parang hindi ordinaryong manok ang mga to, Elms, sampit ni Berto habang pinagmamasdan si Datu Alab na pinapagana ang kanyang mga pakpak sa likod ng kamalig. Oo nga, Berts. Wala pa tayong ginagawang espesyal pero parang alam na agad nila ang taktika ng laban, sagot ni Elmo habang nililinisan ang kulungan ni Haring Ginto. Sa mga susunod na araw, napansin ng mga kapitbahay ang dalawang manok. Marami ang napapalingon sa tuwing dinadala nila ito sa malapit na ilog upang maligo at mag-ehersisyo. Sa sabungan, nakarating na rin ang usap-usapan tungkol sa dalawang pambihirang manok. Narinig mo na ba yung may dalawang binata riyan sa Sitio San Miguel? May alagang tila gintot apoy daw? Tanong ng isang matandang sabungero sa tindahan ng lambanog. Oo, sabi ni Kadoming. Pag lumaban daw yon, tiyak na wala ng ibang tataya sa kalaban. Ngunit gaya ng bilin ng matandang ermitanyo, hindi pa nila inilalaban ang kanilang manok. Araw-araw, tinuruan nila ang kanilang mga alaga ng disiplina, tamang responde at liksi. Hindi sila nagmadali. Sa halip, sinunod nila ang bawat aral na ibinahagi ng mga nakatatandang sabunghero at pinagsama ito sa gabay ng sariling karanasan. Isang gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, muling bumisita sa panaginip ni Elmo ang matandang ermitanyo. Sa kanyang panaginip, si Tatang Iho ay nakasuot ng makalumang balabal at may dalang lampara na may bughaw na apoy. Elmo, anang matanda, darating ang panahon ng tukso. May alok na ginto, may pangakong kapangyarihan. Ngunit alalahanin mo, hindi lahat ng makinang ay tunay na yaman. Bantayan mo si Haring Ginto. Hindi lang siya panabong. Isa siyang tagapagmana ng sinaunang lahi ng mga bantay ng kagubatan. Nang magising si Elmo, punong-puno siya ng kaba at pagtataka. Agad niya itong ibinahagi kay Berto. Baka totoo ngang may engkanto sa mga manok na to, Berto. Hindi normal ang lahat ng to. Ngunit tumango lang si Berto, sabay sabing, kung ganun, lalo nating dapat pag-ingatan at igalang sila. Hindi tayo dapat magpadala sa pera o kasikatan. Kinabukasan, may dumating na isang banyagang lalaki sa Sitio San Miguel. May mamahaling kotse, suot ay Amerikana at may dalang translator. Nabalitaan niya raw ang dalawang manok at gustong bilhin ito sa halagang 1,000,000 piso bawat isa. Napatingin ang magkaibigan sa isa't isa. Tila ginigiba ng alok ang kanilang prinsipyo. Ngunit matatag ang sagot ni Elmo, pasensya na po, hindi namin ipinagbibili ang aming alaga. Sabay sabi ni Berto, hindi po sila para sa bentahan, para po sila sa pangarap. Umalis ang banyaga na may halong galit at pagtataka. At mula roon,
Isang bagay ang naging malinaw sa kanilang dalawa. May malaking pakinabang at kapangyarihang nakikita ang iba sa kanilang mga alaga. Kapangyarihang higit pa sa sabungan. Hindi pa man nila na ilalaban si Haring Ginto at Datu Alab, ay tila may digmaan ng binubuo sa anino ng kagubatan. Isang digmaan na hindi lang tungkol sa panalo o pera, kundi sa proteksyon ng isang sinaunang lihim ng kalikasan. At ang dalawang binatang sabonghero ang magiging susi ng kapalaran nito. Makaraan ng ilang buwan ng masusing pagsasanay at pag-aalaga, sina Haring Ginto at Datu Alab ay naging ganap ng mga tandang. Hindi lamang matitikas sa katawan, kundi may kapansin-pansing lakas, bilis at katalinuhan sa bawat kilos. Pinagmasdan ng mga tao sa Sitio San Miguel ang kahangahangang pag-unlad ng mga alaga nina Elmo at Berto. At napuno ng pag-asa at paghanga ang kanilang puso. Hindi ito basta manok, sabi ni Mang Kadyo, isang retiradong sabongero. May talino at gilas na hindi ko pa nakita kahit kailan sa sabungan. Tuwing umaga, sabay na sinasanay nina Elmo at Berto ang kanilang mga alaga sa isang malawak na patag sa likod ng palayan. Sa bawat pagsasanay, ginagamitan nila ng teknik na pinaghalong tradisyonal at moderno mula sa pag-ikot, paglusob hanggang sa taktikal na pag-iwas. Isang araw dumating si Kapitan Dencio, ang punong barangay, dala ang balita. May paparating na paligsahan sa sabong sa bayan ng Tagdalang. Bukas na ang paunang laban at bukas din ang pagkakataon para sa mga baguhan. Gusto kong imbitahan kayo. Ang mananalo roon ay may paunang premyong 50,000 piso at makakasali sa Regional Championship. Napatingin sina Elmo at Berto sa isa't isa. Ito na marahil ang tamang panahon. Ngunit habang papalapit ang araw ng laban, naramdaman nilang tila may nagmamasid. Isang gabi, habang nagpapakain si Elmo kay Haring Ginto, may puting anino siyang nakita sa kakahuyan. Agad siyang lumapit subalit wala siyang inabutan. Ganon din ang naranasan ni Berto. May mahinang boses na narinig sa likod ng kanilang kamalig na tila bumubulong. Ihanda sila. Dumating na ang oras. Kinabukasan, bago sila bumiyahe patungong Tagdalang, humarap sila sa altar ni San Isidro, ang patron ng mga magsasaka, at taimtim na nagdasal. Panginoon, bulong ni Elmo, kami hindi nagpapayaman sa maling paraan. Kung ito'y kaloob ninyo, gabayan po ninyo kami. Sa Tagdalang Coliseum, isa-isang lumalaban ang mga baguhang sabonggero. Iba't ibang klase ng panabong. May malalaking lahi mula Zamboanga, may mga imported na Rhode Island Reds at may mestisong manok galing Maynila. Ngunit walang kaparis si Haring Ginto. Unang laban. Kalaban ni Haring Ginto ay isang kulay itim na manok mula sa kilalang sabongerong si Mang Ramil. Tahimik ang buong sabungan habang inilalabas si Haring Ginto. Nang masinagan ito ng araw, literal na nagniningning ang kanyang balahibo. Humiyaw ang mga manonood. Ano yon? Parang ginto ang balahibo. Pagsimula ng laban, tila wala pang ilang segundo'y natapos na ito. Isang ikot, isang talon, isang tulis. Tinamaan sa leeg ang kalaban at napahiga itong hindi na gumagalaw. Tumayo ang lahat sa sabungan. Humiyaw ang tagapagsalita. Panalo, Haring Ginto, knockout sa unang segundo. Kinabahan si Berto. Sunod na siya. Ikalawang laban. Kalaban ni Datu Alab ang isang matikas na manok mula sa sabungan ng San Ildefonso. Ngunit si Datu Alab ay parang apoy na kumawala sa kulungan. Sa bawat galaw, tila gumuguhit ang init sa hangin. Lumaban ng husto ang kalaban, ngunit sa ikatlong sultada, tinamaan ito sa pakpak at leeg, hindi na nakatayo. Muling nagkagulo ang sabungan. Saan nanggaling ang mga yan? Hindi yan ordinaryong lahi. Matapos ang kanilang pagkapanalo, maraming lumapit kina Elmo at Berto, nangungumbinsi, nag-aalok ng milyon-milyon,
nag-aanyaya ng exclusive contract para sa breeding. Ngunit tinanggihan nila lahat. Lumapit si Mang Auring, ang pinakamatandang sabungero sa Tagdalang, may dalang lumang dyaryo. Ipinakita niya sa kanila ang isang artikulo na halos 40 taon na ang tanda. Mga anak, anya, itong larawan na to, pamilyar ba? Nakita nila ang isang larawang may 2 manok. Isa'y may gintong balahibo, ang isa'y parang apoy. Sa likod nila ay isang lalaking may mahabang balbas at may hawak na tungkod. Si Tatang Iho, sabay bulalas ni na Elmo at Berto. Oh, sagot ni Mang Auring. Siya ang tagapag-alaga ng 2 pinakabantog na manok sa kasaysayan ng Sabong, mga manok ng kagubatan na may kaugnayan sa engkantadong lahi. Ngayon, kayo ang may hawak ng mga susunod sa kanila. Ngunit hindi lang sila ang nakakita ng larawan. Sa isang madilim na bahagi ng sabungan, may isang lalaking may itim na sombrero at pulang panyo sa leeg ang nagmamasid. Tahimik siyang lumabas ng sabungan at bumulong sa sarili. Kung tunay ngang bumalik na ang mga manok ng kagubatan, kailangang maagaw ko sila bago pa lumakas ng tuluyan ang 2 magsasakang iyan. Mula sa unang tagumpay ni na Elmo at Berto sa sabungan ng Tagdalang, naging usap-usapan sa buong rehiyon ang 2 hindi pangkaraniwang manok, Haring Ginto at Datu Alab. Ang mga larawan at video ng kanilang pagkakapanalo ay kumalat sa social media, pinanood at hinangaan ng libu-libong sabunghero't manonood. Ngunit habang lumalawak ang kanilang kasikatan, unti-unti ring dumarami ang matang nakamasid sa kanila. Hindi lahat ay may mabuting intensyon. Isa sa mga ito ay si Don Anselmo Valmores, isang mayamang sabunghero, negosyante at dating politiko na kilala sa pagbili ng pinakamahusay na lahi ng manok sa bansa at pagpatay sa kompetisyon sa pamamagitan ng panunuhol, pananakot o panlilinlang. Sa loob ng kanyang malaking hasyenda, may sarili siyang breeding facility na pinapangasiwaan ng kanyang misteryosong tagapayo na si Albulario Demetrio, isang taong may kaalaman sa itim na mahika at panunukso ng engkanto. Nang marinig ni Don Anselmo ang tungkol kina Haring Ginto at Datu Alab, agad siyang nagpadala ng mga tao upang imbestigahan. Isa sa mga tauhan niya ay ang lalaking may itim na sombrero na nakita sa sabungan. Si Gardo, isang dating sabungero na ngayon naging espiya ng mga mayayamang nais mandaya sa sabungan. Samantala, balik sa sitio San Miguel, mas lalo pang pinaghusay ni na Elmo at Berto ang pagsasanay ng kanilang mga alaga. Ngunit hindi nila alam na may mga mata na sumusunod sa bawat hakbang nila. Tuwing gabi, napapansin ni Elmo na may tunog sa likod ng kanilang kulungan at si Berto ay nakakita ng mga bakas ng paa sa paligid ng kanilang palayan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Elmo, muling dumalaw sa kanyang panaginip si Tatang Iho, dala ang babala. May mga taong gustong agawin ang ipinagkaloob ng kagubatan. Bantayan ninyo ang inyong puso, sapagkat hindi lamang katawan ng manok ang nais nilang kunin, kundi ang diwang nakapaloob dito. Pagkagising, agad siyang nagtungo kina Berto at isinalaysay ang panaginip. Hindi na lang ito basta sabong, Berts. May mas malalim na dahilan kung bakit napunta sa atin ang mga manok na ito. Tumango si Berto. Dati, panalo lang ang habol natin. Pero ngayon, parang may misyon tayong kailangang tuparin. Habang nag-iigib ng tubig si Elmo kinagabihan, may tumawag sa kanyang pangalan. Elmo. Mula sa kakahuyan, lumabas si Gardo, nagkunwaring manlalakbay. Narinig ko ang tungkol sa iyo at sa iyong manok. May alok akong hindi mo matatanggihan, 5 milyong piso. Kung ibebenta mo lang sa akin si Haring Ginto. Nanlaki ang mata ni Elmo. Hindi ko siya ibinebenta at hindi mo siya kayang bilhin. Hindi ito tungkol sa pera. Nang marinig ang sagot, biglang dumilim ang mukha ni Gardo. Pag-isipan mo,
Hindi lahat ng tumatanggi sa alok ay nabubuhay ng payapa. Tumalikod si Gardo at tuluyang nawala sa dilim. Kinabukasan, nang bumangon si Berto, nagimbal siya sa nakita. Ang kulungan ni Datu Alab ay bukas. "Elmo, wala si Datu Alab." Mabilis silang naghahanap. Tumakbo sa paligid, tumawag, nagsindi ng mga sulo. Ngunit walang bakas ng manok. Napaluhod si Berto sa pagkalugmok. "Hindi ko siya nabantayan. Kasalanan ko to." Ngunit makalipas ang ilang oras ng paghahanap, may narinig silang kakaibang ingay sa gubat. Isang tila palahaw ng manok na may halong tinig ng mababang boses, parang tinatawag sila. Sinundan nila ang tinig hanggang sa isang malumot na kuweba. At doon, sa gitna ng mga ugat ng punong kahoy, nakatayo si Datu Alab. Hindi sugatan, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang paligid. Sa likuran niya, lumitaw ang isang matandang babae na may balabal na berdeng gawa sa dahon. "Ako si Inang Dalia, tagapangalaga ng kagubatan. Hindi ninyo sila basta-basta naaalagaan. Pinili kayo ng kalikasan upang protektahan ang huling 2 anak ng sinaunang lahi ng mga tagabantay. Subalit marami ang gustong sirain ang balanse ng kalikasan gamit ang mga kapangyarihang hindi para sa tao. Namangha sina Elmo at Berto. Bakit kami? Hindi ba kami mga karaniwang magsasaka lang? Hindi na. Sa oras na tinanggap ninyo ang sisiw, naging bahagi na kayo ng sinaunang kasunduan sa pagitan ng tao at espiritu ng kagubatan. At ngayong may bantang nais manakop ng kapangyarihang hindi sa kanya, kayo ang magiging sandigan. Pag-uwi nila, mas matatag na ang loob nila. Ngunit alam nilang hindi na sila basta-basta lang sa bungero. Ang mga panalo nila ay bahagi lamang ng mas malaking laban. Laban para sa kalikasan, sa kabutihan, at sa pagbalanse ng mundo ng tao at engkanto. Mula nang makilala nina Elmo at Berto si Inang Dalia, unti-unti nang nabuksan sa kanila ang hiwaga ng mundong hindi karaniwang nakikita ng tao, ang mundo ng mga tagapagbantay ng kagubatan, ng sinaunang kasunduan, at ng mga kapangyarihang hindi dapat mapasakamay ng masama. Habang patuloy ang kanilang pagsasanay kay Haring Ginto at Datu Alab, kasabay nito ang pagdating ng mga kakaibang pangyayari sa sitio San Miguel. Nagsimulang masira ang ilang bahagi ng bukirin sa kanilang paligid. Ang mga pananim ay natutuyo kahit may ulan, at ang mga manok ng ibang magsasaka ay nagkakasakit. Ang tubig sa sapa ay naging mapanghi, at may mga batang nagsasabing may itim na anino silang nakikitang gumagala sa gabi. Isang gabi, habang nagbabantay si Berto sa kulungan ni Datu Alab, may narinig siyang malalakas na yapak sa palayan. Paglapit niya, nakita niya ang isang dambuhalang itim na manok. Higit doble ang laki ng ordinaryong tandang. May maitim na mata at balahibong parang usok ng sinunog na dahon. Tumalon ito at tinangkang atakihin si Datu Alab, ngunit mabilis na gumanti ang huli. Sa kabila ng bilis ni Datu Alab, tila wala ring epekto ang kanyang atake sa dambuhalang panabong. Bigla na lamang itong nawala na parang usok. Kinabukasan, dinala nila ang balitang ito kay Inang Dalia na biglang lumabas mula sa punong balete sa likod ng palayan. "Ang nakita mo ay isa sa mga alaga ng albularyong Demetrio," ani Inang Dalia. Seryoso ang tono. "Isang sabungero na nagtaksil sa likas na batas ng kagubatan. Gumamit siya ng itim na mahika upang lumikha ng mga panabong mula sa kaluluwa ng hayop at tao, pinaghalo sa kadiliman." Napakuyom ng kamao si Elmo. "Hindi siya pwedeng magtagumpay. Lalaban kami." "Hindi sapat ang tapang," sagot ni Inang Dalia. "Kailangan ninyo ng proteksyon at panibagong lakas. Dadalhin ko kayo sa pugad ng liwanag." Kinabukasan, maaga silang gumayak. Dinala ni Inang Dalia sina Elmo, Berto, Haring Ginto
at Datu Alab sa isang lihim na lugar sa bundok, isang kuweba na may kristal sa paligid at isang lawa sa gitna. Ito raw ang pugad ng liwanag, sagradong lugar ng mga tagapagbantay. Ihanda ang inyong mga puso, Anya, sapagkat ang pagsasanay dito ay hindi lamang pisikal. Pagsubok ito ng inyong dangal, tiwala at ugnayan sa inyong mga alaga. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, isinailalim sila sa ritual at pagsasanay. Sa pamamagitan ng liwanag ng buwan, tinuruan sila ng katalinuhan ng hangin, lakas ng lupa, at sigla ng apoy. Sa huling gabi, binigyan sila ni Inang Dahlia ng 6 mutya ng kalikasan, mga butil ng liwanag na inihalo sa tubig at ipinainom kay Haring Ginto at Datu Alab. Pagkatapos nito, nagbago ang anyo ng kanilang mga alaga. Ang balahibo ni Haring Ginto ay tila naging tunay na gintong kumikislap at ang kanyang tuka ay nagmistulang may ukit na runa. Si Datu Alab naman ay tila may apoy na bumabalot sa kanyang katawan sa tuwing sumisigaw, parang pinagsamang sigla at lakas ng kidlat at apoy. Habang pabalik sila sa sitio, sinalubong sila ng masamang balita. Isang gabi bago sila bumalik, sinalakay ang sabungan ng tagdalang ng mga hindi kilalang lalaki. Maraming manok ang ninakaw at ang ilang sabungero ay nasaktan. Iniwan ng isang papel na may sulat, "Ang susunod ay kayo. Isuko ang mga manok o kayo'y mawawala. DV." Tumulo ang pawis ni Berto. DV, Don Valmores. Tumango si Elmo. Gusto na talaga niyang kunin ang mga manok natin. Lumapit si Inang Dahlia. Ang susunod ninyong laban ay hindi lang para sa karangalan. Sa susunod na sabong, ang pista ng mga kampeon sa lungsod ng Altabayan, naroon ang plano ng pananakop ni Don Valmores gamit ang kanyang mga itim na panabong. Doon magkakaharap ang dilim at liwanag. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga sina Elmo at Berto, sabay silang nagising sa isang panaginip. Isang sabungan sa gitna ng dilim, isang pulang buwan at 2 aninong manok. Ang isa'y nagliliyab sa liwanag, ang isa'y nilalamon ng anino. Ang huling bahagi ng panaginip ay tinig ni Tatang Iho. Ang huling sabong ang magpapasya ng kapalaran hindi lang ng tao, kundi ng kalikasan. Dumating ang araw ng pinakaabangangang pista ng mga kampeon sa lungsod ng Altabayan, ang taunang selebrasyon kung saan nagsasama-sama ang pinakamagagaling na sabongero sa buong rehiyon. Sa pagkakataong ito, higit pa sa sabong ang nakataya. Sa gitna ng mga palakpakan at sigawan ng libu-libong tao, 2 binatang magsasaka ang dala ang kapalaran ng sinaunang lihim. Sina Elmo at Berto, suot ang simpleng barong at maong, ay tila hindi nababagay sa marangyang sabungan. Ngunit ang pagpasok ng kanilang mga alaga, Haring Ginto at Datu Alab, ang nagpakilala ng kanilang tunay na lakas. Ang buong arena ay napuno ng bulungan at pagkabighani sa kanilang anyo. Yung manok na yan, parang ginto talaga. At yung isa, may apoy sa mga mata. Kasama sa mga kalahok ang mga tanyag na sabunggero mula sa Maynila, Cebu at maging sa Zamboanga. Ngunit ang lahat ng matay hindi matanggal kina Elmo at Berto. Lalo pa nang bumungad sa entablado ang pinakakontrobersyal na kalahok, si Don Anselmo Balmores, kasabay ang kanyang tagapagpakawala, si Gardo, at ang tagapangalaga ng kanyang mga alaga, si Albularyong Demetrio. Ang dala nilang panabong, 2 itim na manok na halos kasing laki ng pabo, may balahibong tila usok ng uling, at mga matang pula na animoy naglalagablab. Tinawag nila itong aswang itim at silakbo. Nagkatinginan sina Elmo at Berto. Sila na nga, bulong ni Berto. Yan ang mga panabong ng kadiliman. Unang laban, si Haring Ginto laban kay aswang itim. Pagkapasok pa lamang sa entablado, napuno ng tensyon ng paligid.
Tahimik ang buong sabungan. Si Don Anselmo ay nakangiti sa gilid ng entablado, hawak ang baston na may palamuti ng ahas. Sa gitna ng arena, nagbanggaan ang dalawang mandirigma. Ang unang sultada ay mabangis. Si Aswang Itim ay mabilis, malakas, at tila walang pakiramdam sa sakit. Ngunit si Haring Ginto ay may liksi at galaw na parang alon. Tuwing titira si Aswang Itim, tila nababasa ito ni Haring Ginto. Hanggang sa dumating ang isang sandaling lumipad si Haring Ginto, sabay talon at tuka sa mata ni Aswang Itim, isang direktang atake na nagpatumba sa kalaban. Napaigtad ang mga tao. Ang manok ni Don Valmores ay hindi nakatayo. Panalo! Haring Ginto! Ikalawang laban. Si Datu Alab laban kay Silakbo. Mas madugo ang labang ito. Si Silakbo ay tila may galit na hindi may paliwanag. Sumisigaw ito sa ere at gumagalaw na parang mabanggis na hayop. Si Datu Alab ay hindi nagpadaig. Sa unang tatlong sultada, pareho silang tinamaan. Lumalaban ng todo si Datu Alab, ngunit tila may kakaibang anino ang humahawak sa kanyang pakpak. Nang mapansin ito ni Berto, agad siyang lumuhod at bumulong ng panalangin habang hawak ang mutyang ibinigay ni Inang Dalia. Bigla, isang liwanag ang bumalot sa katawan ni Datu Alab. Ang apoy sa kanyang mga mata ay tila naging tunay na apoy. Nagliyab ang kanyang katawan, hindi sa sakit, kundi sa lakas. Isang mabilis na ikot sabay sabit sa leeg ni Silakbo at tuluyang nabuwal ang itim na manok. Muling napuno ng sigawan ang sabungan. Panalo, Datu Alab! Ngunit sa halip na tanggapin ang pagkatalo, tumayo si Don Anselmo, sabay sigaw. Hindi pa tapos, ang laban na ito ay hindi para sa inyo lang. Ang kadiliman ay hindi matatalo sa liwanag na yan. Itinaas niya ang kanyang baston at mula roon ay lumabas ang itim na usok na bumalot sa buong sabungan. Nagkagulo ang mga tao. Ang iba ay nawalan ng malay, ang iba ay napaiyak sa biglaang lamig at takot. Ngunit lumapit si Inang Dalia, kasabay si Tatang Iho, na biglang lumitaw sa gitna ng sabungan. Itinaas ni Inang Dalia ang kanyang kamay at mula sa mga mutya ni na Elmo at Berto, lumabas ang liwanag na bumalot kay Haring Ginto at Datu Alab. Sabay humiyaw ang dalawang manok, isang sigaw na hindi lamang mula sa kanila, kundi mula sa mga espiritu ng kagubatan. Sumabog ang liwanag at tuluyang nawasak ang baston ni Don Anselmo. Si Albularyong Demetrio ay napatumba at naglaho sa ulap ng itim na alikabok. Si Gardo ay tumakbo papalayo, hindi na muling lumingon. Bumalik sa normal ang sabungan. Tahimik, payapa. Tapos na, bulong ni Tatang Iho. Hindi lang kayo naging kampeon, kayo ang tagapagligtas ng balanse ng kalikasan. Kinagabihan, bumalik sina Elmo at Berto sa sitio San Miguel. Muling tahimik ang paligid, ngunit alam nilang hindi na sila mga karaniwang magsasaka. Ang kanilang panabong ay hindi na lamang para sa sabungan, kundi alaala ng isang tungkuling buong puso nilang tinanggap. Sa ilalim ng buwan, nakita nilang magkasama sina Haring Ginto at Datu Alab, payapang naglalakad sa damuhan, tila mga tagapangalaga ng mundo. Pagkalipas ng ilang araw mula sa pista ng mga kampeon, tahimik na muling namumuhay sina Elmo at Berto sa sitio San Miguel. Ngunit ang katahimikan ay hindi simpleng pananahimik ng probinsya. Ito'y bunga ng isang malaking tagumpay laban sa madilim na puwersa ng kasakiman at itim na mahika. Baliksakan na ang dalawa. Tila mas lumago ang kanilang mga pananim. Ang dating kalbong bahagi ng bukid ay biglang tumubo ng masinsing damo. Naging mas mabunga ang kanilang tanim na mais. At ang ilog ay naging malinaw gaya ng dati. Ang mga kapitbahay na dating nagtataka sa kanila ay ngayon ay humahangat bumabati na may halong paggalang. Kayo na yata ang mga binatang pinagpala, wika ni Aling Nena, isang matandang tindera.
Hindi lang dahil sa mga manok nyo, kundi sa kabutihan ng puso nyo. Ngunit higit pa sa tagumpay at papuri, mas mahalaga para kina Elmo at Berto ang aral na kanilang natutunan, na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa salapi, kundi sa tiwala ng kalikasan, sa dangal ng paninindigan at sa katapatan sa pangarap. Isang gabi, habang sila ay nakaupo sa ilalim ng punong mangga, kung saan sila madalas magtagpo noong nagsisimula pa lamang, may biglang lumitaw na liwanag mula sa kagubatan. Sumunod sila rito at pagdating sa gilid ng ilog, naroon muli si Inang Dahlia, kasama si Tatang Iho at ilang nilalang ng kagubatan, mga diwata, duwende at espiritu ng kalikasan. Panahon na upang pagkalooban kayo ng gantimpala, ani Inang Dahlia, habang itinaas ang kanyang baston na yari sa ugat ng punong balete. Isang malaking bilog ng liwanag ang bumalot sa kanila at mula roon ay unti-unting sumibol sa harap ni na Elmo at Berto ang isang bahay na yari sa pinagsamang kawayan, kahoy at kristal. Isa itong pasilungan ng liwanag, isang tahanan na magiging lugar ng pahingahan ng mga tagapangalaga ng kalikasan. Ito'y hindi lamang bahay, paliwanag ni Tatang Iho. Ito ay isang santuwaryo. Mula rito, maaari kayong gumabay sa iba. Dahil sa susunod, hindi na lamang kayo ang kakailanganin ng mundo. Sumulpot mula sa likod ng mga damo ang ilang batang lalaki at babae. Pinatnubayan ng mga espiritu ng kagubatan. May iba't ibang kakayahan sila. May mabilis tumakbo na parang hangin. May nakararinig ng huni ng puno. May nakakausap sa mga hayop. Sila ang susunod niyong gabayan, ani Inang Dahlia. Ang inyong tungkulin ay hindi pa tapos, ngunit ngayon kayo ay ginawaran na ng buong tiwala ng kalikasan. Kinabukasan, nagising si Elmo sa huni ng mga ibon sa puno ng mangga. Akala niya ay panaginip lang ang lahat, ngunit pagkababa niya sa hagdan, naroon ang tahanang itinayo sa kanila ng mga nilalang ng kagubatan. Nagniningning sa liwanag ng araw. Lumabas si Berto, dala ang tasa ng mainit na kape at ngumiti. Totoo lahat yon, Elms, hindi panaginip. Naglakad sila patungo sa kulungan ni Haring Ginto at Datu Alap, ngunit wala roon ang kanilang mga alaga. Sa halip, isang maliit na sulat ang naiwan nakasabit sa sanga ng puno. Ang aming tungkulin ay natapos na, ngunit ang inyong misyon ay nagsisimula pa lang. Huwag kayong malulungkot. Kami naging bahagi ng inyong kwento at sa puso nyo kami mananatili. Tumingala sina Elmo at Berto. Sa langit, 2 ibong tila ginintuang tandang ang lumilipad palayo, kasama ang hangin, kasabay ng awit ng kagubatan. Hindi nila alam kung kailan o kung muli pa nilang makikita sina Haring Ginto at Datu Alap. Ngunit alam nilang hindi na sila nawala. Bagkus sila'y naging bahagi na ng hangin, ng lupa, ng apoy, at ng diwa ng kagubatan. At mula noon, ang Sitio San Miguel ay hindi na lang simpleng baryo ng mga magsasaka at sabongero. Ito na ngayon ay tinaguri ang bayan ng mga tagapangalaga, kung saan nagsisimula ang kwento ng bagong henerasyon na may puso para sa kalikasan, tapang sa puso at dangal sa laban. Lumipas ang mga buwan at ang dating tahimik na Sitio San Miguel ay naging isang lugar na kilala sa buong lalawigan, hindi dahil sa sabungan lamang, kundi dahil sa pambihirang kwento ni na Elmo at Berto, ang magkaibigang magsasakang sabongero na tinawag ng kalikasan upang maging tagapangalaga ng sinaunang kapangyarihan. Sa ilalim ng kanilang pangangalaga, nagsimula silang magturo sa mga kabataang napili ng kagubatan. Sa pasilungan ng liwanag, tinuruan nila ang mga ito hindi lamang ng sabong, kundi ng respeto sa hayop, lupa at espiritu ng kalikasan. Kasama nila si Inang Dahlia at Tatang Iho, na paminsan-minsan ay nagpapakita upang magbigay ng gabay. Hindi na bumalik sina Haring Ginto at Datu Alap sa kanilang pisikal na anyo, ngunit sa bawat laban at pagsasanay, ramdam ng lahat ang presensya ng 2 maalamat na manok. Ngunit sa kabila ng katahimikan,
may huling pagsubok na dumarating. Isang araw, dumating sa sitio ang isang batang lalaki na may kakaibang hitsura, kulot ang buhok, kayumanggi ang balat at may makislap na marka sa kaliwang braso na hugis pakpak. Wala siyang magulang, ulilang gala, ngunit malalim ang tingin. Dinala siya ng mga diwata sa pasilungan ng liwanag. Ang batang ito, wika ni Inang Dalia, ay bunga ng isang sagradong kasunduan ng kagubatan. Siya ang magiging huling tagapagmana ng lahi ng mga panabong ng liwanag. Sa dugo niya, nananalaytay ang diwa ni na Haring Ginto at Datu Alab. Napatingin si Elmo kay Berto. Sabay nilang naramdaman ang sinasabi ni Inang Dalia, isang pag-usbong ng bagong pag-asa. Pinangalanan nila ang bata ng Isko, hango sa salitang iskolar at islas ng kagubatan, sapagkat siya ay magiging tagapagdala ng kaalaman at tagapagsilbi ng kalikasan. Habang lumalaki si Isko, napansin nilang may likas siyang ugnayan sa mga hayop. Sa murang edad, nakakausap niya ang mga tandang, naiintindihan ang huni ng ibon, at tila nararamdaman ang tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ika-5 taon, mula nang mawala sina Haring Ginto at Datu Alab, isang mahiwagang pangyayari ang naganap. Isang gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, habang nag-iisa si Isko sa gitna ng palayan, biglang sumiklab ang liwanag mula sa langit. Mula roon, 2 bola ng apoy at gintong alon ang bumagsak sa lupa. Paglapit ni Isko, 2 sisiw ang naroon. Ang isa'y may makintab na balahibong gintong-ginto, ang isa'y may kulay pulang tila apoy ang pagkakabuo. Lumapit si Inang Dalia, nakangiti. Ito ang kanilang pagbabalik, hindi bilang tagapag-alaga ng nakaraan, kundi bilang simula ng bagong panahon. Lumapit si Elmo at Berto. Wala silang masabi, kundi ang pagluha sa kagalakan. Napaluhod sila sa harap ng 2 sisiw, na para bang bumalik ang kanilang pinakamamahal na alaga. Tumango si Isko at buong lambing na kinalong ang 2 sisiw. Tumingin siya kina Elmo at Berto at nagsabing, "Ako na po ang magpapatuloy." At sa panahong iyon, nagwakas ang tungkulin ni na Elmo at Berto bilang mga tagapag-alaga at nagsimula ang bagong kabanata sa kamay ni Isko. Ang huling tagapagmana ng lahi ng mga panabong ng liwanag, anak ng kagubatan, tagapagpanatili ng balanse at ilaw ng susunod na henerasyon. At mula sa isang simpleng sabungan sa sitio San Miguel, sumibol ang isang alamat na mananatili sa puso ng mga magsasaka, sabonghero at tagapangalaga ng kalikasan. Na kahit ang pinakaordinaryong binata, basta't may mabuting puso at tapat na hangarin, ay maaaring maging bayani ng liwanag. Wakas.